Papasalamat ako kay Lord na again binigyan niya ako ng chance to proclaim His goodness and salamat sa Kanya sa pag-save niya ng aking buhay from different illnesses. Way back 1998, I got married, and after 3 years na wala kaming anak, I long for a child, no? So, since ang aking asawa ay seafarer, talaga po nag-double time po kami, no, na maghanap ng tulong sa iba't ibang doktor. But sadly, talagang hindi po nangyari. Dahil ang nasa isip ko nung time na iyon, yung trust ko hindi kay Lord, kundi sa kung anong meron ako. Dahil yung dyan nakatatak sa isip ko noon na pag may pera ka, walang imposible. Yun po ang paniniwala ko noon. Pero, yun nga, sabi ko, ilang taon po na nag-workout kaming mag-asawa para po magkaroon ng anak, pero hindi po ipinagkaloob ng ating Panginoon. So, I was frustrated then. And, pero hindi pa rin, sabi ko, tuloy-tuloy habang may buhay until na dumating sa time na nagkasakit po ako at kinuha yung aking left ovary. Hindi pa rin po ako nawala ng pag-asa dahil sabi ko, may right ovary pa ako. So, tuloy-tuloy po yung pagpapagamot hanggang dito kami sa Maynila, nakarating kami dyan. Nagkaroon ako kami ng procedure, yung artificial insemination. Pero hindi nag-successful po yun dyan sa St. Luke's pag ginawa yun. So, instead na maging hopeless ako, tuloy-tuloy pa rin po. Hanggang sa after ng operation na yon na tinanggal yung aking left ovary, panay ang aking bleeding, no? So, ilang beses din niraspa. Imagine nyo po kung ano ang sakit, no? Na pag once na niraspa ka, ipapasok ka sa operating room, tapos yung anesthesia dito dadaan lagi yan sa spinal column. Yung parang inopera ka rin. So, ilang beses po yun. Until na na-discover naman na nagkakaroon ng thickening of endometrium ako. So, need na talaga natanggalin yung aking uterus. Nung time na iyon, before tinanggal yung aking uterus, nag-decide na kami mag-asawa na ma-stay for good ng aking asawa. Dahil nga sa kagustuhan na magkaanak kami. Pero pag uwi niya, yun po ang nangyari, ilang months lang na after siya umuwi, tinanggal din uterus ko. So meaning, wala nang chance para na magkaanak kami. So yun po ang nagiging dahilan na inabandon ko ang faith ko kay God. Dahil sabi ko, wala naman palang Diyos dahil hindi naman siya nakinig sa mga hinaing ko, sa mga kahilingan namin. So yun po, at doon, akala ko, dahil na-remove na po yung uterus ko, akala ko tapos na po yung mga sakit ko. Mayroon pa pala. After noon, kidney ko na naman na halos hindi ako makaihi. Tapos sobrang sakit itong tiyan ko na hindi mahahawakan. Ayaw ko nang pumunta ng doktor kasi parang feeling ko nung time na iyon, buhok ko na lang ang walang sakit. Ang katawan ko, buong katawan ko, puro sakit dahil nga labas-masok sa hospital. So, hindi pa rin ako nagpipray, hindi talaga ako tumatawag kay Lord dahil hindi na ako naniniwala sa Kanya. Pero still, ang goodness, ang love and mercy of God sa tao, nandyan talaga po. So meron siyang ginagamit at ginamit niya po itong community ng Ang Diyos Gugma. May isang miyembro po na pumunta sa bahay dahil relative ko po, dahil naawa siya, no? Dahil narinig niya na ilang taon labas-masok ako sa hospital. So, nag-testify siya, yung relative na iyon, mayroon nervous breakdown at halos hindi na talaga bumalik. Yung time na iyon, yung bumalik yung kaniyang tamang pag-iisip. Pero nung pumunta siya sa akin para
magsabi tungkol sa ang Diyos Gugma community at sa kay God, talagang matinong-matino na siya. So, binaliwala ko po yung sinabi niya. Binaliwala ko. Pero nung gabing iyon, after kami nagkita, talagang nabalik sa isip ko. Sabi ko kung siya ay noon parang nawala na ng tamang pag-iisip at gumaling. Bakit sabi ko hindi ko i-try na sundin siya at dumalo sa ganitong uri ng pagtitipon? So doon po binagbigyan ko yun. Pumunta ako dahil sa panay ang yaya niya. So tinry ko lang na pumunta rito, na doon sa pagtitipon na yon. At alam niyo po yung yung una kong impression sa community ng Ang Diyos Gugma, kasi nung time na iyon, parang kakaunti pa yung members at saka yung halos mga matatanda. So sabi ko noon, nagtitipon sila kasi may binibigay na mga sobre for offering, for love offering. Sabi ko nagtitipon sila para mag-ipon siguro ng pera. Kaya pala na they invited me. Yung ganun po ang sa isip ko. Talagang negatibo po. But talaga po, pag nandyan yung presence ni God, no? Yung lahat ng negatibo sa isip, talagang bubuwagin niya. So nag-start po yun nung tumayo na yung head servant. Nung nag-proclaim siya ng word, na ang sabi niya, yung salita ng Diyos ay mismong Diyos. Galing yan sa kanyang hininga. At dyan sa skriptura, pag once tinanggap mo yan, dahil galing sa hininga ng Diyos na makapangyarihan, talaga po may kapangyarihan para po iligtas ka. So yun ang narinig ko po. At talaga po may power. The Word of God has power to open the mind, ang closed mind ba? Yung sitwasyon ko noon. So doon, nabuksan yung isip ko at tuloy-tuloy yung pakikinig ko sa mga banal na salita ng Diyos na pinroclaim ng head servant noon. So after that, gusto ko nang umattend palagi noon sa amin. Every Sunday lang po yun. One time po, dumalo ako sa isang napakalaking pagtitipon doon sa Iloilo Sports Complex. Lord's Day yun. At hindi ako sumama sa mga kasamahan ko dahil every time na dumalo ako, naiiyak ako pag nandyan ang presence ni Lord. So nandyan sa akin yung sobrang pride na sabi ko, baka sabihin nila, umiiyak-iyak ako, yung ganun. Iba yung sa isip ko, kaya umiwas ako sa kanila. Iba yung aking pinuntahan na pwesto nung time na iyon. So pag yung habang nagko-commune ako, may kumakanta. Ang kanta is ang landas ng pagdurusa ni Jesus. At habang kinakanta yun, paulit-ulit po yun. Ang sabi ng head servant, sabi niya, in the eyes of your faith, sabi niya, tingnan mo ang sacrifices ni Jesus habang naglalakad siya, pasan-pasan ang krus, papunta doon sa bundok ng Kalbaryo. Yung bawat step niya at ang bawat hirap niya, yun ang nagdadala ng iyong kasalanan. Isama mo yung kasalanan mo. Isama mo yung sakit mo, kung ano naramdaman mo. Isama yung bigat na naramdaman mo. Yung power ng kanyang cross, ng power ng kanyang wounds, yun magdadala niyan. Siya ang aako niyan. So paulit-ulit na sinasabi ng head servant yon. So ako naman, dahil nga nagko-commune ako sa kanya, sabi ko, Lord, ikaw pala ang nagdala ng lahat ng kasalanan ko. So yun, binungat ko sa bibig ko mismo, Lord, forgive me, for I have rejected you. Nung nasabi ko po yun mula sa aking puso, napakalaking, hindi ko mawari, may pumasok dito sa puso ko na parang sasabog. At doon talagang nagbulahaw ako sa kakaiyak na hindi ko makontrol. At siyempre nahiya ako, baguhan pa lang po ako. Habang tinitingnan ko yung mga kasamahan ko,
talagang nagre-reach out sila sa Panginoon at hindi nila ako pinapansin na iyak na sobrang lakas. Wala silang pakialam dahil everybody talagang ng time na iyon nag-try to reach out the presence of God. So sabi ko, hindi naman pala nila ako pinapansin. Pero ang hindi ko maintindihan na gusto kong ipigilin yung sarili ko sa kaiiyak, gusto kong pigilin yung ipagbubulahaw ko, hindi ko kaya. At alam nyo po, after noon, pag uwi ko ng bahay, natulog ako. Kinabukasan, 2:00 ng madaling araw, gumising po ako para umihi. Diba sabi ko, hirap na hirap ako umihi. Sobrang sakit na parang bang may malalaglag na pag umihi ako, paunti-unti. Dahil once na ibigay mo todo, sakit-sakit talaga na hindi ko makaya. Nakaihi ako ng tuloy-tuloy, pero hindi ko napansin yon. Pagbalik ko sa higaan ko, sabi ko, bakit parang ang bilis yata ng ihi ko? At doon, binalikan ko, tuloy-tuloy yata ang ihi ko, walang sakit. Sabi kong ganon. At doon, pinatong ko yung kamay ko sa tiyan ko na sabi ko, ang sakit pag once na hindi to mapatungan ng kamay ng kahit ano. Ang distance ko sa asawa ko habang natutulog kami, mayroon pang unan sa gitna dahil takot ako baka niya ng kamay niya or ano, dahil sobrang sakit. Nung time na iyon, wala talagang sakit at super lambot ng tiyan ko. So, doon napasigaw ako na, Lord, totoo palang buhay ka. Totoo pala ang miracle. So yun po, simula noon, sabi ko, huwag ko munang sabihin sa asawa ko, baka hindi totoo. Hindi pa ako naniniwala. Pero tuloy-tuloy po yung pagdalo ko sa ganitong uri ng gathering po, na si Jesus ang sentro at si Jesus ang pinupuri. Na every time na nandyan ang holy presence ni Jesus, maramdaman ko pumapasok sa katawan ko. At mula noon, hindi na talaga bumalik ang sakit ko. And hindi ko nasabi, ang cause ng sakit sa pag-ihi ko po, ay 2 kidney ko po, both kidneys ko, mayroong kidney stones. At hindi ko na sinasabi sa asawa ko dahil ayaw ko nang bumalik sa doktor. Sabi ko, siguro ang susunod na natanggalin sa akin yung kidney ko nung time na iyon. Pero alam nyo po, nawala po yun. And as I go on attending the gatherings, talagang nagkaroon ako ng faith na alisin ang lahat ng maintenance ko. Ang maintenance ko sabi ng doktor, lifetime. Dahil stone former yung aking katawan. So sabi niya, lifetime yan. So binigyan ako ng grasya ng Panginoon with faith na sabi ko, Lord, I entrust myself to you. Pinagaling mo ang sakit ng tiyan ko, pinagaling mo ang sakit ng puson ko, alisin mo rin ang kidney stones ko. At pinanghahawakan ko po yun na siya ang aking healer. At with faith, tinanggal ko, inalis ko lahat ng aking, 3 klase yung aking gamot sa kidney stone, no? At pinanghawakan ko yung salita ng Diyos, prayer, and word of God. At doon po, ngayon, 10 years na po ako dito po sa Ang Diyos Gugma Community, ni isang gamot para sa kidney, ni isang vitamin po na noon po parang puro ako sakit, wala akong tinitake po. Amen? So ganun po kabuti ang ating Panginoon. And noong nag-retire ako sa government, as government employee, hindi ko alam na tawagin ako ng ating Panginoon sa kanyang ministriya. At yun ang school ministry ng Ang Diyos Gugma Community. So noon, naglulong ako sa anak. Subong napakarami kong anak dahil school ang hinahawakan ko, ang Diyos Gugma Catholic School. So yun po, ganun po kabuti si Jesus po na tinanggap pala siya. Tinanggap pala siya at sundin yung kaniyang kagustuhan. Talaga po, ang lahat ng nawala, ibigay niya. At ngayon po, happy po ako to serve Him, na nakakarating po ako sa iba't ibang lugar para po ibantala ang mabuting balita na si Jesus po buhay. And He is
the true healer. In Jesus' name, amen.